Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay hindi muna tayo maglo-loan sa mga iba't ibang klaseng loan applications nga. Ayan, sa mga OLA. Dahil nag-try nga ako mag-loan dito sa may GSIS. So alam nyo ba yan yung GSIS Multipurpose Loan or yung MPL. So dyan nag-try nga ako mag-loan ng 100,000 pesos at take note in 2 days lang na-receive ko agad sa may ATM. O diba, napakabilis lang at ang bilis lang din ng process dito. So kung interesado ka ngang malaman kung ano ba itong GSIS Multipurpose Loan or MPL ay panoorin mo yung buong video na to dahil baka qualified ka nga, isa ka din sa pwedeng mag-apply ng loan dito dahil 6% lang din ang interest at pwede nga tong bayaran ng 1 taon up to 6 years. O diba? So itong napili ko is 3 years ko nga palang babayaran at kusa na ito makakaltas doon sa may pinaka payslip ko at ang kaltas lang pala is 3,310.52 lang, o di ba? So ang liit lang na matatanggal tapos pwede pa itong bayaran ng mahabaan. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next upload ko. At sumali ka na din nga pala sa aking Gcash giveaway every month yan at sa aking 2 cellphone giveaway. Sa December na yan, kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko. At huwag mo kong kalimutang i-PM sa aking Facebook page para maisali agad kita. So ayan, simulan na natin. So dito nga pala, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, nag-loan ako ng 100,000 pesos. In 2 days lang ay na-receive ko na nga din dun sa may aking land bank na UMID ATM. So, doon nga papasok yung ilo-loan dito sa may GSIS Multipurpose Loan. So, mamaya, ipapaliwanag sa inyo kung ano nga ba ito, kung ano yung proseso, sino yung mga pwedeng mag-loan dito. So, eto nga pala yung aking na loan. So, ito yung computation na summary. May 6% siya na interest. At para sa akin, okay din to dahil ang haba ng pwede mong pagpilian nga na bayad na taon. So, dito sa may 100,000, yung less or yung deductions is 2,972.27. So, para sa akin, okay na okay ako dito sa may multipurpose loan na to or MPL nga. So, ito, anong app ba yung gamit ko na to? Ito yung GSIS Touch. Ayan, nada-download yan sa may Play Store or sa may App Store. So, ito muna yung process. Kailangan dito, mamili ka pa din ng pinaka-purpose ng loan mo. Bakit ka maglo-loan dito? So, ayan yung mga pamimilian. At pagkayari niyan, ikinlik ko lang itong pinaka-terms and conditions dito sa may ibaba. And then, sinubmit ko na yung loan application. So, dito, meron nga palang marireceive na code. And inilagay ko lang yon. Tapos, eto na. You have successfully submitted your loan application. So, kung makikita nyo dito, date applied October 2. Tapos, meron sa aking nag-email ng October 4. O, diba? So, eto, GSIS notification na naka-credit na nga daw sa may account ko yung aking niloan dito sa may MPL. O, diba? Sobrang bilis lang. At nakalagay na din dito yung monthly amortization kung magkano yung makakaltas dito sa may pinakasahod nga. So, ayan. Hindi mo na kailangan magpunta sa may bangko kada buwan. Makakaltas na to talaga. So, ito na nga. Ano ba itong GSIS MPL? Ay isang karagdagang loan window para sa mga miyembro ng GSIS. So, upang matugunan daw ang kanilang pangangailangan pinansyal sa pamamagitan ng MPL or multipurpose loan. So, maaaring pagsamasamahin daw ng member ang lahat ng kanyang GSIS loans sa ilalim ng isang account lang. Ayan, mababayaran ng MPL ang mga utang na ito sa mas abot kayang terms. So, bakit ba nagkaroon ng GSIS Multipurpose Loan? Ayan, bakit binuksan itong MPL? So, ayan, binuksan ang MPL upang mabigyan ng pagkakataon ang GSIS members na bayaran ang kanilang iba't ibang GSIS loans, lalo na kung ito ay in default or hindi nabayaran ang amortizations ng mahigit na 6 na buwan. So, dito daw sa may MPL, maaari nilang i-restructure ang kanilang in default loans para hindi na lumaki ang penalties at hindi na ibawas sa kanilang GSIS benefits. So, ito na nga. Sino ang pwedeng mag-apply ng MPL or GSIS Multipurpose Loan? So, ito, babasahin ko na lang para saktong-sakto ang masasabi ko sa inyo, hindi bawas at hindi sobra. Ayan, para talagang naka-base tayo dito sa may memorandum na inilabas nga nila. So, sino nga daw ang pwedeng mag-apply ng MPL? Pwedeng mag-apply ang active members or permanent at non-permanent. At special members kung A. Hindi naka-leave of absence without pay. Pangalawa, may 3 buwanang premium payments o higit pa.
Pangatlo, walang nakabinbing administrative or criminal case. Pang-apat, updated ang bayad sa lahat ng GFAL at housing loan amortizations. Pang-lima, hindi suspended ang status ng kanilang ahensya. Pang-anim, hindi bababa ang net take-home pay sa halagang itinakda ng General Appropriations Act matapos ibawas ang lahat ng monthly obligations. At panghuli, nagtatrabaho sa ahensyang may Memorandum of Agreement sa GSIS. So ayun, kung kayo ay government employee, alam nyo yan. Marami kayong mapagtatanungan dyan sa may company nyo kung paano nga ba mag-apply dito sa MyMPL dyan sa inyong kumpanya sa GSIS. So ito para sa mga nagtatrabaho nga sa may government, kung ikaw ay government employee, ayan, meron kayo niyan check. So magkano ang pwedeng utangin sa MPL ng regular active members? Ayan, ang maximum loanable amount ay depende sa period with paid premiums or PPP. Basic monthly salaries at employment status ng member. Pwedeng makautang hanggang 14 times ng kanilang basic monthly salary pero hindi lalagpas sa 3 milyon. At paano naman mag-apply dito sa may MPL? Ayan, maaaring mag-apply ang member sa MPL sa pamamagitan ng Electronic GSIS Members Online or e-GSIS mo. Ayan, pwede nyo yung i-search online at email sa GSIS Handling Branch Office ng member, GSIS Wireless Automated Processing Systems or kiosk na nasa GSIS Head Office, Dropbox na nasa GSIS Branch Offices, over-the-counter kung offline ang GWAPS kiosk. At paano naman ngayon matatanggap ng borrower ang loan proceeds? So ang proceeds ng MPL ay i-credit sa GSIS Unified Multipurpose Identification or sa UMID card o electronic card ng borrower. So, kagaya ko sa may Land Bank UMID. So, kailan naman pwedeng mag-renew ng MPL? So, maaaring mag-renew ng MPL hanggat may net proceeds. Pero, hindi dapat bababa sa 5,000 pesos ang net take-home pay ng member pagkatapos maikaltas ang lahat ng deductions. Ang tanong, may insurance ba ang MPL? So, oo, may loan redemption insurance ang MPL. Kasama ang LRI premium sa computation ng monthly amortization ng loan. At saan nga maaaring makita ang mga iba pang karagdagang detalye tungkol sa MPL? Ang mga detalye dito sa may MPL ay maitatanong or mababasa sa mga sumusunod na communication channels ng GSIS. So, pwede nyo i-visit ang GSIS website sa may www.gsis.gov.ph o kaya naman sa kanilang Facebook page, ayan, gsis.ph. Ayan, kailangan meron kayong GSIS Touch. So, dito sa may ibaba sa loans, diyan nyo nga makikita lahat ng mga available loans na maaari nyo nga applyan. So, meron na ako diyang isa active loans. Pagka kinlik nyo naman itong available loans, may makikita kayo dyan. Ito nga, multipurpose loan. So, ito, short-term loan program naman to meet members' urgent financial needs. So, payable daw siya in 6 to 24 months. So, dito sa may net take-home pay, lalagay nyo lang dito kung magkano pa yung sinasahod nyo. Tapos, lalabas na dito kung magkano ba yung pwedeng ipaloan sa inyo. So, ito yung pinakita ko sa inyo kanina, yung in-applyan ko, multipurpose loan. Meron din ditong emergency loan. Ayan, policy loan. So, hindi pa ako dito eligible. May claim at pension. So, ayan, sa mga magpe-pension, malapit na mag-pension, makikita nyo dyan yung iba pang details. Doon sa may company naman na pinapasukan nyo, ayan, tanong nyo lang kung sino yung nag-aasikaso nun ng GSIS loan, kung sino yung nagpa-process nun, at doon yung ibigay yung payslip nyo. At pagka na-approve naman yon ng nag-aasikaso nga sa inyo ng mga loan is, ayan, in 2 to 3 days nga daw, makikredit na yon sa inyong UMID card. So, basta make sure lang na na-activate nyo na ang inyong UMID card sa may land bank or sa kung saan man kayo sumasahod. So, yun lang, kung meron pa kayong tanong is pwede nyo kayang i-search yung website ng GSIS at sa kanilang Facebook page para sa may mas detalyado nga na process na pag-a-apply dito. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!